Dosena. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Magandang hating gabi, Choco, at sa lahat ng mga kamorkadang sumusubaybay sa alas 12 na kwentong kababalaghan. Tawagin nyo na lamang akong Mang June. Kaka 58 ko pa lamang nitong nakaraang buwan at masasabi kong malakas pa rin naman at nakakapagmaneho pa naman ng sasakyan. Ang ibabahagi ko palang kwentong kababalaghan ay nangyari nung namamasada pa ako ng jeep. 5 taon na ang nakakaraan. Ilang taon na rin akong jeepney driver at masasabi kong iba't ibang klase ng mga pasahero na ang naisakay ko. Merong masusungit, hindi nagbabayad, at galit agad kapag sumobra ang tigil sa bababaan nila. Pero sa lahat ng aking mga naging pasahero ay isa ang hindi ko makakalimutan. Sisimulan ko ang aking kwento noong gabing mismong nangyari ang nagpabago sa paniniwala ko. Mag-aalas 12 na noon ng hating gabi at nagbabadya ang malakas na ulan. Kung kaya napagdesisyonan ko na tapusin na ang aking pamamasada at umuwi na ng bahay. Tahimik kong tinatahak ang kahabaan ng kalsada nang mapadaan ako sa isang tulay na sinasabi sa aming lugar na marami ang nakikitang mga kaluluwang ligaw. Minsan ay sumasakay daw ito at minsan naman ay nakaangkas ito sa mga nakamotorsiklo, kung kaya karamihan ng mga dumadaan sa tulay na yon ay nagbubusina lagi para daw ligtas na makatawid at hindi sumunod ang sinasabing ligaw na kaluluwa. Hindi ako paniwalain sa mga ganong kwento, Choco, kung kaya hindi talaga ako nagbubusina pag dumadaan sa tulay na yun. Bago makalagpas ng tulay, ay bumagsak na ang malakas na ulan. At sakto naman na may pasaherong babae na pumara sa akin. Saan ho sila bababa? Sa bagong baryo po. Pagkarahe na sana ako pero sige, sakay na. Doon din naman ang daan ko . Pagkasakay niya ay agad kong pinaandar ang jeep. Pasimple-simpleng sulyap lamang ang ginagawa ko sa aking pasahero dahil hinihintay ko lamang siya na mag-abot ng bayad. Nasa dulo ito ng upuan ng jeep at nakatingin lamang ito sa kalsada.
Hindi ko makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa akin. Pagdating naman sa unahan ay may isa pang pasahero na pumara sa akin at nagtanong. Kuya, bagong bari po? Pagarahe na sana ako pero sige, sumabay ka na basang-basa ka na ng ulan. Pagkasakay ng pangalawang pasahero ko ay agad itong lumapit at nag-abot ng bayad niya. Kuya, bayad po. Oh, buti na lang talaga dumaan kayo, kuya. Ngayon pa ako nag-aabang ng jeep eh. Napunta nga ako ng ulan, oh. Alam ko kasi babagsak ng malakas ang ulan kaya sabi ko gagarahin na lang ako. Yun, sakto din naman, doon ang daan ko pa uwi sa bagong baryo kaya sinabay ko na kayong dalawa. Po? Dalawa ah. Oo, mukhang malalim na nga pinagdadaanan niya. Tingnan mo, ang layo ng tingin, no? Ha? Kuya, dyan na lang po ako sa tabi, kuya. Para na po. Nagmamadaling bumaba ito at agad ko namang pinaandar yung jeep para makauwi na din. Malapit na sa bagong baryo, subalit hindi pa nag-aabot ng bayad ang isa ko pang pasahero. Kung kaya pagdating sa waiting shed na malapit sa sementeryo, ay sinabi kong nandun na kami. Iya, bagong baryo na ito. Tumingin ito sa akin at sabay sabi na, Salamat po. Pagkasabi ng salamat po, ay kitang-kita ng aking mga mata ang unti-unting paglaho nito sa aking paningin. Naku po, Diyos ko, ano yun? Bakit nawala? Multo ba yan? Multo! May multo! Diyos ko po, may multo! Kung kaya nataranta ako at agad kong pinaandar ang jeep ng sobrang bilis. Nakakahiyamang aminin, Joko, kasabay ng pagbalot ng kilabot sa buo kong pagkatao, ay napaihi ako sa aking saluwal nang hindi ko namamalayan. At tuloy lamang ang pagmaneho ko hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Joko, isa ito sa mga pangyayari sa buong buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nakapagsakay ako ng multo at naihipa ako sa salwal. At magmula nga nang mangyari sa akin yun, ay lagi na akong bumubusina kapag dumadaan ako sa tulay na yun. At hindi na ako nagpapaabot pa ng hating gabi sa daan. Magandang hating gabi sa iyo, Mang June, at maraming salamat sa pagpapadala ng kwentong kababalaghan mo dito sa amin. At ayun nga, yung tawag dito, yung nakakatakot na parte, yung nakapagsakay ka ng multo, 'di ba, sa jeep mo. At hindi naman actually nagtanong si Mang June kung
anong ibig sabihin nun. Share niya lang, kunento niya lang yung kanyang naranasan. Pero pag mga ganung kwento kasi, o mga experience, o mga pangyayari na naranasan ng isang tao, tulad ni Mang Jun, ang sabi daw pag ganun yung espiritu, yung sumasakay o nagpapakita sa isang lugar, ang paliwanag na isang eksperto dyan sa mga ganyang klase ay ano daw yan yung parang yung emotional attachment doon sa lugar nung spirit na yun ay masyadong mataas o meron itong unresolved issues or traumas, kung kaya nagpapakita, di ba, ito sa mga dumadaan doon, ayan, sa communities, ayan. Kumbaga merong unfinished business, kumbaga yung namatay na yon. At pero hindi siya yung nananakot na bubulaga lang sa harapan mo, di ba? So parang nagpakita lang, tapos sabi ni Mang Jun na unti-unting nawala sa paningin niya. So pag ganun, kaya nga yung iba sinasabi na nagbubusina sila sa mga tulay, parang sign ng respect o respeto nila doon na ganito, bubusina sila para hindi sila pakitaan o sumabay sa kanila. So dahil nga skeptic tong si Mang Jun, kaso nangyari nga sa kanya yung bagay na yun. Kumbaga ngayon na gagawa niya na yung pagbusina, pagdadaan dun sa tulay na kung saan sumakay yung multo ng babae na naging pasahero niya. So at least tawag dito, naniniwala na si Mang Jun na dating skeptical na tao. Ayan, pinaramdaman nga. Baka kasi napansin doon na multo na ikaw, Mang Jun, ay tawag dito, hindi to paniwalain na pakitaan ko nga to. So parang yung short na explanation, napakaiksing paliwanag na yun, galing naman sa ating mga expert na tinanong. So maraming salamat sa pagpapadala mo ng kwentong kababalaghan mo, Mang Jun, at mag-ingat ka lagi sa pagmamaneho mo. Kahit na siguro private na dinadrive niya ngayon, hindi siya nagdadrive ng jeep ngayon Maraming salamat sa iyo, Mang Jun, at salamat sa pagpadala ng iyong kwentong kababalaghan. At kayo din, mga kamorkada, pwede ka din magpadala ng inyong kwentong kababalaghan. Ikaw ba? Nakakita ka na din ba ng multo at nakipag-usap pa ito sa iyo? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid mo ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalaghan.